everyone! Good morning! Today is my... taas ang energy. Today is my birthday. Ayan, July 23 ako pinanganak. Overexpose ako. Anyway, July 23 ako pinanganak and I am now, hulaan nyo kung anong edad ko. Hulaan nyo. Para may sasagot no? 27 years old na ako and I cannot believe na 27 ako kasi feeling ko 22 lang ako. And may dinaanan lang si Patrick dito sa may China ba? Ayan, may errands lang siya na pinasuyon ng kanyang mother. After neto is, diretso na kami sa MOA kasi imimit namin doon si mama ko tsaka si papa ko. Lilibot-libot lang kami doon, kakain yun. Ganun lang ako mag-celebrate ng birthday. Kasi usually, pag birthday ko, laging bumabagyo. Hindi ko alam kung bakit kasi bagyo ako pinanganak. Kaya hindi ako nagpaplano talaga pag birthday ko kasi naaantala lang siya. So pag nagplano ako and then tas biglang bumagyo, baka ma-disappoint lang ako. Eh ako kasi pag nagpa-plan ako, lalo na halimbawa, mga trip, actually gusto ko talaga parang mag out of town ganyan. Eh ayoko naman siya i-plan ahead kasi nga baka may bagyo or what. So sabi ko labas na lang kami ganyan. Kain sa labas and everything. So ayun, let's go. Hello everyone, life update. Nandito pa rin ako sa sasakyan. Dito na lang pala namin hihintayin sila mama sa may Triumph Square. Ayan o. Malapit na to sa MOA, dire-diretso na lang yan dyan. Kasi nasa bus na sila and malapit na rin sila. So para hindi na sila mamamasahe pa MOA. So sabay-sabay na kami. And alam nyo ba, OMG, hindi ko in-expect. Binati ako ni Mami Heidi tsaka ni Sir Mark Paraga. So A little longer than a few minutes later. Hello, Juela! Happy birthday. Thank you for watching Mommy Heidi Vlogs. Hello, Joella. Balita ko birthday mo daw. Happy birthday. A few moments later. lagi talaga akong nanonood ng vlogs nila. Actually, marami akong pinapanood. Si Hazel King yan, nanonood din ako. Si Ivan de Guzman. And si The Sensons. Pero I am so happy na binati nila ako. Hindi ko ine-expect talaga as in. Kasi diba, kung titingnan nyo, so iba baka, sino ba yung mga yan? Para yan lang binati ka. Pero for me kasi, avid viewer talaga ako nila. Hindi ako madalas mag-comment, pero madalas talaga ako manood ng vlogs nila. Kaya sobrang happy ko talaga na nabati tayo ng isang Mommy Heidi and isang Sir Mark Paragas. And yung pala, etong boyfriend ko si Patrick, nag-message pala siya kay Mommy Heidi tsaka kay Sir Mark sa Instagram. And nagulat ako na sumagot sila, even si Patrick. Kasi syempre, gets naman, most of them are busy. Syempre, may mga kanya-kanya silang schedule. So, ayun, I'm sorry. Kinilig. Ayan si Patrick. Hello everyone. Kasama ko na sila, ma'am. Ayan sila. Sorry na. Yeah. Dito kami kumakain ngayon sa Watami na Japanese restaurant para maiba naman. Kasi usually, di ba, parang puro Filipino. Although masarap naman yung Filipino food. Kasi nung nag-birthday si mama, sa Manam na kami kumain. So, dito naman sa Watami para, sabi ko sana para anyongas with iba pa. Para Japanese. Ayun. Since si Patrick din gusto niya mag-Japanese. At saka para matry din nila mama yung Japanese sushi. Dito na guys yung pagkain. Ang in-order ko ay chicken kineme na pasta. Hindi ko alam yung pangalan. Hindi ako masyadong magaling mag-chopsticks. Wala silang spoon and fork. Ito. Ilan, sir? Ayo. Harap. Harap. Lasang lasa may pagka-roast ng chicken. Saka straightforward lang yung lasa niya. Kasi ang daming side dish. Ito to. Aftermath. Masarap ng chicken po. Tapos may ganito pa ka. Salmon aburi. Dito na kami sa may Uniqlo kasi may tinitingnan na dito sila ma'am. Kasi naka-sale din sila. Pero wala akong bibili. Kota na ako sa kabibili. Okay na ako sa window shop. Yung ganitong shirt nila parang 290 na lang siya. Ayan, ganyan siya. Medyo manipis lang siya pero maganda yung quality ng tela. Nakita namin na meron palang coffee fest dito sa main atrium ng MOA. Sobrang daming cafe. Local coffee shops na naka-booth lang sila. So, nagtitingin lang kami ni Patrick. Though may mga matcha rin naman, pero hindi super dami. May egg coffee oh. So, andito rin yung famous na egg coffee sa TikTok.
Ito yung just woke up na natry. Pero di ko sila masyadong bet. sa Maria. Naka-bro out ako kay mama ng t-shirt. Binilan niya ako dito sa pet shop. Kasi ang cute. Pakita ko na sa inyo mamaya. Hello everyone! Nandito kami ngayon sa Dessert 39, yung pinuntahan namin last time nila Shine, tsaka nila Ruth. So nandito ulit kami, sinama ko sila mama tsaka si Patrick. Tapos ang laki ng drinks nila oh, ayan oh. Dolce latte naman yung in-order ko. Kila mama cafe mocha. Share na lang sila ni papa kasi malaki siya. Ay malaki nila in-order ko, ayan. Tapos kay Patrick, ice panner latte. Tapos umorder din ako ng cheese roll. Ay, Tokyo cheese roll. Para siyang cake. Panda natin. Hap neto. Ice cream yun nasa gitna. Sinorder ko dati. Pero yung walang milk. Lumipat ako ng upuan. Nagpalit kami ni Patrick kasi gets the light ako kanina. So ayan, nagdi-dessert lang kami dito. Tapos after nito, pupunta lang din kami sa Landers. Malapit lang din dito. Sa may Ayala Malls naman siya banda. Dahil may bibilin lang si mama na manok. Mura kasi mga bilihin din doon. Sarap yung mga dessert dito in fairness. Di siya super tamis. Parang balance lang yung lasa niya. Na-discover ko lang to sa TikTok. Dito na kami sa Landers. Ayan. Sa may Ayala Malls. Ayan. Laki ng Landers dito. Tapos wala masyadong tao nakakatuwa. See? Kasi dito gusto nila mama mamili ng manok kasi mura lang to. Anyway, bumubulong ako kasi medyo nakakahiya magsalita. Kasi tahimik siya. And ang peaceful. Mahilig ako mag-grocery. Like, sobrang love ko yung mga groceries sa iba't ibang places. Kaya, na-enjoy ko yung mga ganitong moments. Tapos, ito yung mga meat dito. Very fresh siya. And may mga mura-mura. Pero ngayon parang wala masyado. 423 pesos. So, 391. Tapos, maganda yung quality. Tapos, ang daming klaseng chicken dito. Merong Bounty Fresh. Tapos, meron dito yung mga marinated. Ayan. As a person na mahilig sa manok. Tapos meron dito yung brand nila, Farm's Choice. Nag-range siya around 200 plus. Ayan, ito yung pinakamura is 207. Ayun. Tapos meron din dito mga, ito, 207, 250, 230. Ayan. Hindi ko sure kung pwede mag-vlog dito, pero hindi naman ako nakaka-disturb. Dito kami sa coffee section. Ito yung favorite kong coffee. Yung The Blend 114 ng UCC. Sarap nito. Ito di ko pa na-try o di ko na maalala. So, 458 siya. Medyo pricey. And, meron din sila ditong Taster's Choice. Hindi ko na maalala yung lasa nito kasi nakikiburo out lang ako nung dati sa tita ko. Pero ayun, ayun yung price niya. Mas mura siya dito compare sa SNR. The place is loud, yeah, you cut through the noise. I wish I knew what you were thinking of. One last drink before it's time to go home. I had my chance, but I screwed. Tapos na kami dito sa Landers. Actually, ang tagal din namin. Currently, 6:01. Papunta naman na kami ngayon sa Okada. Ganda ng sunset. Rin. Hold on, darling, don't let me down. Hope that you feel it too, just give me a sign. 'Cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time. We are here sa Okada. Ayan. Ganda pala dito. Yung first time ko lang kasi dito kasi nga akala ko talaga ano lang siya, parang hotel and casino. Hindi ko alam na parang may mga attractions pala dito na walang bayad. So ayan, actually si mama yung nagaya pumunta dito. Kasi nga daw maganda daw, ganyan. So una di pa ako naniniwala sa kanya. Pero which is true naman. Maganda naman dito ang scenery. Lakas makasosyal. Ayan. Kung gusto mong ma-waldas ng pera. Saka yung mga congressman dyan tumatama. Charot. Ayan sila. Ayan. Ganyan yung scenery dito. Ayan. Just in case. Ayan. Yung mga paganyan sila. Tapos carpeted yung side. Yun nga lang, may sigarilyo. Kasi nga dahil malapit siguro sa casino. I don't know. Pero ang ganda sa ng vibe. Ayusin lang nila yung amoy. Tsari. Ni-review yung mall. First time ko lang talaga dito, promise. I didn't know na parang mall vibe pala siya. Ang ganda ng interior dito. Mga besh. Ayan, tingnan nyo.
Like how? Like it's first time ko kasi talaga, so na-amaze ako sa interior. And ang ganda. So dito pala yung casino. Very nice. Tapos may lobby lounge din sila. And they also have parang restaurant or cafe siya ganun. So naglilibot-libot lang kami dito nila. Ganda ng interior dito mga B. Ayan o, tingnan nyo. Oh. Grabe, na-amaze ako. May ganito palang lugar dito sa Pilipinas. Kasi, like first time ko, di ba ikaw first time mo din? Eh, si Patrick. Bibili muna kami ng pika-pika dito sa 7-Eleven. Buti naman may 7-Eleven. Kasi masyado nang mahal yung mga kinain namin kanina. So, dito lang. Tsaka may pagkain sa bahay para tipid-tipid. Pauwi na kami and ang pinunta lang talaga namin dito is yung show. Tapos parang may mga dancing show doon. And ang ganda ng performance nila, as in sobrang gagaling ng mga nag-perform. And free lang yun. So wala kami binayaran anything here para manood doon. Kasi si mama hindi niya na first time dito. So ayun, sobrang galing, sobrang amazing. Ang ganda nung fountain show, even yung mga nag-perform, kumakanta yung sumasayaw. Sobrang galing talaga. Like I'm really amazed sa naging performance. So ayun, if ever plan nyo maggala-gala, you can visit here sa, kala mo naman talaga. Pwede nyo i-try dito sa Okada, Manila. Wala kaming babayaran. Natural lang yung parking, pero parang free lang din ata. Tatanong ko mamaya kung free. Ayun, wala kaming binayarang parking, free lang din. So nakakatuwa dito sa lugar na to kasi may mga free attractions, 'di ba? Sa panahon ngayon na lahat may bayad na. So ayun, pauwi na kami. Uwi pa kami ng Batangas. Pero feeling ko mga ano lang naman, 1 hour lang yung biyahe namin. Or 1 hour and 30 minutes, mga ganun. May chichika pala ako sa inyo. Pansin ko lang pala kanina sa loob ng mall nila. Medyo amoy ano siya, sigarilyo. Kasi dahil siguro malapit siya sa casino. Take note nyo lang nun. Although meron naman silang parang freshener, air freshener. Pero nangingibabaw pa rin yung amoy ng sigarilyo. So, if ever may asthma kayo, ganyan, or medyo sensitive kayo sa pang-amoy, and then you still wanted to visit, so take note nyo lang yun, ay feeling ko pwede naman pwede na lang kayo mag-facial mask ba yun? Or face mask, tas dala na kayong inhaler, para hindi nyo masyadong maamoy yung amoy sigarilyo. Hello, everyone! Life update. Pauwi na kami. Actually, kanina pa. Hindi na ako nakapag-vlog kasi may nag-asikaso pa kami ng mga syempre, ayos-ayos dito. Manatagal ko lang hindi nakauwi dito sa bahay. Mga almost a month. And I miss our home. But tomorrow, ako ay sasama ulit kay Patrick. Kasi uuwi na lang ulit ako dito. Kung ano mangyayari sa araw ko tomorrow, di ko pa alam. But, yep. Sobrang na-enjoy ko talaga kanina yung show sa Okada. To think na free lang yun. And sobrang amazing ng performance talaga. Nasabi ko na kanina, hindi siya yung porket libre. Alam mo yan, basta ineme na lang. Hindi siya ganun. As in, ma-enjoy siya. Although it's 15 minutes lang siya na performance, pero it's really amazing. Hindi ko na masabi yung words kung gaano siya kaganda. And ang vibe din talaga doon sa Okada. So, ayun. I highly recommend. Pupunta kayo doon. Try nyo mag-visit sa Okada. Meron akong bagong discover na skincare. Itong Formulogic. Nakita ko lang siya actually sa TikTok. Panthenol All-in-One Barrier Cream. So, pwede siyang mag-act as moisturizer. Hindi ko alam so far, siguro mga 1 linggo ko na siya ginagamit. Less than a week, ganyan. And so far, ang soft and ang plump ng skin ko. Tapos, usually kasi may mga redness ako and bumps. And somehow, na-minimal niya yung redness and bumps ko. Although, syempre, hindi naman talaga yung parang bugsh na parang drastic na ano. Kumbaga, nag-i-improve siya, ganun. Ayun, ang ganda niya mga B. Mura ko lang to nabili. Parang 150 ko lang siya nabili sa Shopee kasi may voucher ako. Pero, I believe yung original price niya is around 200 plus or 300. Basta, hindi siya super mahal, but it works. Hindi ko alam kung saan to gawa pero baka naghahanap kayo ng parang panthenol cream for your skin. I highly recommend this one. Tapos may papakita pa pala ako sa inyo na sobrang gusto ko. Wait lang, kukunin ko. I use this product. Ito ay Fresh Care Matcha. Ayan. So basically, this is inhaler. Para siyang mint or para siyang toothpaste. Pero ayan, inhaler siya. So pwede mo siyang ganyan. Tapos pwede rin siyang ganito. Yung meron siyang roller.
na maliit. Tapos gaganon-ganon mo pag masakit yung ulo mo. And sobrang effective niya, and nagustuhan ko siya talaga. And also, pati yung mama ko nakigamit din siya. Actually, binigay lang to sa akin ni Jenna. Hello, Jenna. If you're watching, yung best friend ko. Binigay niya sa akin kasi nakatry ako sa kanya. Nag-green GSM kasi kami that time. So, medyo nahilo ko. Tapos ito, pinatry niya sa akin. And ang ganda. As in, effective. Sana may ganito sa Philippines. Sabi niya, nabili niya daw to sa Bali. So, sobrang mura lang daw nito. Parang 60 pesos lang daw. Ayan. Shinare ko lang. Baka meron dyan sa inyo or may mapadpad man akong viewer na nasa Bali, Indonesia. Ayan. Ang ganda daw nito. Ayun. Hello everyone! Magandang tanghali. Oh, Tagalog na Tagalog. So, currently, nandito na ulit kami sa biyahe. And pabalik na kami ng Nakaloop. ng Bulacan. Pero bago yon, dadaan muna kami dito sa Bagsakan. Malapit lang siya actually sa amin. Nandun lahat ng Bagsakan ng prutas, gulay, basta lahat ng mga food. Pero wala lang karne. Yun, mga prutas, gulay, mga mais, ganyan sa gulay yun. And bibilihan lang namin sila Mama B ng pasalubong. Kasi mura doon talaga. As in, sobrang fresh pa talaga. Kasi nga, yung mga talipapa, doon sila kumukuha ng mga paninda. Kaya siya tinawag na Bagsakan. Nalaman ko lang siya sa papa ko. Kasi papa ko nagbabike, so nakakarating siya kung saan-saan. Ay, just a quick update. Okay, we are back here sa Mahikasa. But this time kasama ko na si Patrick. And today is Friday. So sana wala masyadong tao. Kasi nung last time sobrang daming tao. Ayan siya. Tapos ito yung papasok. Para siyang para siyang museum. Ayan. Hello everyone. Nandito na kami ngayon sa may Mahikasa. And ang daming tao. Kahit na weekdays. Pero Friday naman kami pumunta. Pero mas congested nung pumunta kami dito ni Jenna. Kasi siya na wala akong microphone. Kasi ayaw gumana ng receiver ng mic ko. Pero feeling ko naman naririnig nyo. So, nag-visit lang kami dito quickly. Then, aalis na naman kami after. Since gusto ko lang ma-experience yung environment. Kasi ang ganda ng vibe. It's very like museum siya. So, I totally get it kung bakit yun yung pangalan nitong coffee shop na to. So, pinunta talaga namin dahil yung lugar. And malapit lang siya actually sa Magallanes. So, since around Chino Rosas lang siya. So, ayun. And marami dito nag-work. So, para na rin siyang co-working space. Ayan. As in, halos lahat na nito is meron silang mga dalang laptops, ganyan. Iba naman, nagka-catch up with friends. Kasi ang ganda nga ng vibe ng coffee shop nila. And medyo dim siya. Actually, sa lahat ng coffee shop na napuntahan ko, isa to sa mga unique talaga. Sa sobrang dami ko ng kape na napunta. Pero yung drinks nila, sucks lang for me. Like the basic, yung mga ina-offer ng mga coffee shop menu, ganun yung coffee nila. So, ayun. Yeah. Umalis na kami sa Mahikasa. Ayan siya mga B. Ayan o, yun. Doon siya, din paakyat. Umalis na kami ni Patrick kasi ang daming tao, daming nagpupuntahan pa, iba mga group of 6, group of 5, and wala na talagang chairs kasi iba, excuse me, doon sila nagtatrabaho. And ayun, pero if I were me, ako lang naman ha, I mean, wala naman akong against or hate sa mga nagko-co-working na, pero siguro kung ako hindi ako mag-work, lalo na pag alam kong maraming pinupuntahan yung isang coffee shop, syempre para yung iba rin maka-experience din sila magstay dun sa loob ng coffee shop. And medyo hindi siya yung type of coffee shop na tahimik, kasi may mga coffee shop talaga na tahimik na makakapag-work ka. Hindi siya yung ganun. So medyo may music and medyo overwhelming siya for me, but overall maganda yung place and gusto ko lang talaga siya ma-experience and mag-picture, kaya ako niyay dito si Patrick. Tas siguro mga after 15 minutes or 20 minutes umalis na rin kami. Then bumili lang din kami ng coffee. Tas pala guys, take note nyo, yung parking pala dito, kung may dala kayong sasakyan, pag ganyan siya, parallel siya kasi paloob siya doon. Hindi kayo kasi pwede dito mag-park dahil dito yan sa isang, hindi ko alam, parang warehouse. So hindi kayo dyan pwede mag-parking. Sinitaxi kami. So doon kami pinag-park kung may dala kayong kotse. So I suggest magdala na lang kayo ng motor kung meron kayong motor. Kasi galing kaming Batangas kaya
sasakyan kami. Pero if ever, magmotor na lang kayo. So overall, okay naman siya. Nice experience. Lalo na kung gusto nyo lang talaga mag picture-picture. By the way pala, nalimutan ko sabihin, yung coffee nila, sarap naman siya. Pero mas gusto ko pa rin yung Spanish latte ng angkan. Pati rin si Patrick, for him, sucks lang yung coffee. As in, maganda lang talaga yung place. We just want to experience. Tapos, ayan guys, ayan, MRT na yan, Magallanes Station. So, gusto nyo mag-visit and then galing kayong, halimbawa, galing kayong Cubao, pwede kayo mag-MRT. Naging guide pa nga. So, ayan, tas dyan kayo bababa sa May, doon sa kabilang part. Kasi doon yung pa South Station, dito North, sa area na to North Station siya. Tapos, after neto, pupunta naman kami sa Caloocan kasi may pinapasuyo si Mother B. Kasi nga may business sila, Patrick. So, syempre, yun yung priority nila. And yun yung kanilang bread and butter. Bread and butter! Ito pala yung Alpha Land. Yung Southgate. May client kasi ako dyan. Dyan yung office nila. So, yun, malapit lang. Accessible naman siya puntahan. It's just that sobrang dami lang talagang tao. Hindi kasi katulad sa bandang Salcedo or Legazpi area, no, Bobby? Pagka kasi doon, tabi-tabi yung coffee shop. So, puno sa isa, lipat ka lang doon sa isa. Pagka hindi ka pa na-satisfy doon isa, lipat ka ulit sa isa. So, walkable siya. Yun lang yung share ko lang. Share ko langs. Tapos pala, ang dami kong kwento. Sabi nung barista doon kanina, ang ganda daw ng bangs ko. It's very clean and even. O, diba? Ako lang nagugupit niyan. Ayan siya ngayon. In fairness, maganda yung bagsak ng buhok ko ngayon. Hindi ako nag-blower, guys. Kasi yung blower ko na kila Patrick. Kaya, ayan. Pinatuyo ko lang yan sa electric fan. O, diba? Pasa isbog. Ayoko na naman